host ng maraming base militar ng Amerika, parang pagdating sa ekonomiya, wala silang tiwala sa atin. Anong ginawa ng ating administrasyon to correct the situation? Well, unfortunately, wala po. At dahil nga po dito, even the largest pineapple producer company natin sa Pilipinas, pinakamatanda na meron tayo, yung Dole Philippines, had to close shop. Nagsarado po sila because nalugi raw tayo noong 2025 at sabi ng administrasyon, babawi daw tayo sa 2026. Gaano tayo kalapit sa pangako na ito? At meron nga bang mababago sa ating takbo na ekonomiya sa susunod na taon? Yan po pag-uusapan natin sa araw na ito. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Sa recent Global Investment and Risk Resilience Index na ipinalabas, ang Pilipinas po ay nag-rank 169 out of 226 countries. Ibig sabihin, sa 226 na bansa, ang ranggo po natin ay 169 sa pinaka-pinagtitiwalaan na investment destination sa buong mundo. And this places us as the fourth least, pang-apat sa pinakamababang ranggo na investment destination dito po sa Asian region. At tayo po ay also ranked as the third most corrupt na bansa dito po sa Southeast Asia, ranking only above Myanmar and Cambodia. Yung dalawang bansa po nito, pareho pong mayroong insurgency at meron pong mga giyera na nagaganap at the moment. At ang score po natin insofar as foreign investment is concerned right now is for the first time we have posted a negative rating insofar as foreign investment is concerned. Ibig sabihin, mas madami po yung kapital na umaalis sa Pilipinas kaysa sa pumapasok. Marami pong mga bagay ang pinagbabasihan kung bakit ang isang bansa kagaya natin ay pupuntahan o hindi pupuntahan ng mga investors. Number one, ang Pilipinas po ay mayroon po tayong high risk pagdating po sa natural disasters, and that's one of the primary considerations. Number two consideration, korupsyon. Napakalaking issue po ang korupsyon sa ating bansa, at ito ang tinitingnan ng maraming mga investors kasi habang nagiging korap ang isang bayan o isang bansa, lalong nagiging mahal ang cost of investment. Ikatlo dyan is the reliability of institutions. Masyadong ang red tape sa atin, masyado maraming nakikialam sa mga economic policies natin at walang malinaw na direksyon ang polisiya ng ating pamahalaan. At meron din pong mga dahilan na karagdagan kung bakit ang mga investors ay parang takot na pumunta na dito sa Pilipinas. Number one is that yung ating ekonomiya ay tumatakbo with over-reliance on foreign remittances. Ang Pilipinas po ay may mataas na gross national index at ito lamang po ang bumabawi doon sa ating gross national product o gross domestic product, yung GDP natin. Ang GDP po, ito po ang sukatan ng mga bilang ng mga produktong na ipoproduce ng isang bansa. Mababa po ang ating GDP pero mataas tayo sa GNI, yung gross national index. Dahil po sa mga gross national income. Dahil po ito doon sa mga foreign remittances, yung mga dollar remittances ng ating mga OFW na umaabot na about mga 34 billion dollars annually. At kung wala po itong dollar remittances nito ng mga OFW natin, mas mababa po ang ating economic outlook. At ito'y tinitingnan ng ating mga investors na ang ating bansa ay pinatatakbo and overly dependent on foreign remittances. Paano kung naputol yung foreign remittance na yan? Very shaky ang ating pamahalaan. Kaya natatandaan nyo nung nag-threaten yung mga OFW noon na hindi sila magpapadala ng kanilang mga foreign remittance sa Pilipinas. Medyo nanginig po yung ating mga pinuno. At actually, parang nanakot pa sila na magkakansela daw ng passport pag hindi nag-remit yung mga Pilipino. At sinabi ko naman, malaking kalokohan po yun. Hindi po yun ang basihan ng pagkansela ng passport ng Pilipinas. Isa po sa malaking dahilan din yung ating kawalan ng competitive export products. Wala po tayong mga produkto na globally in demand na sasabihin mo na hahanapin talaga mula sa atin. For example, Taiwan
Meron sila yung mga microchips, ano? Yung yung Saudi, yung Middle Eastern countries, they have oil, and Venezuela have oil, Ukraine, meron silang rare earth minerals, and even Israel has their own agricultural products. Tayo, wala tayong malinaw na agricultural product or any other product na globally is very competitive. Tapos, na-imposean pa tayo ng mataas ng tax rate ng Amerika na at 19%. That removes our global competitiveness. Kasi yung mga kapitbahay natin na bansa, after the last ASEAN and APEC summit, nabigyan sila ng Amerika ng preferential tax treatment. Kasama na nga dyan po ang, I think Malaysia got it, and Thailand, and I think even Cambodia was able to receive a preferential tax treatment. Na zero rated niya, walang tax yung ibang mga produkto. Sa Pilipinas, walang nangyari sa atin, 19%. Bagamat tayo ay host ng maraming base militar ng Amerika, parang pagdating sa ekonomiya, wala silang tiwala sa atin. Anong ginawa ng ating administrasyon to correct the situation? Well, unfortunately, wala po. At dahil nga po dito, even the largest pineapple producer company natin sa Pilipinas, pinakamatanda na meron tayo, yung Dole Philippines, had to close shop. Nagsarado po sila because they could not compete on the global scale dahil yung mga produkto manggagaling sa Pilipinas ay papatawan ng 19%. Samantalang doon sa mga ibang bansa ay 0%. At ang tinanong ng ating presidente through Claire Castro, bakit daw tayo ay hindi nakakuha ng ganung preferential treatment, sabi lang nila ay maapektuhan daw kasi agricultural product kaya hindi tayo nahingi ng reduction sa ating tax at 0%. Well, that's total baloney. Hindi po yun totoo. Niloloko lang nila tayo. Ang totoo niyan, hindi talaga tayo nire-respeto ng ating mga karatig bansa. Pagdating sa aspeto ng ekonomiya, kahit na ang Amerika, who is supposed to be a military ally, is turning out to be not a very good economic partner for the Philippines dahil wala silang special favor na binibigay sa atin. And itong treatment na ito has something to do with respect at yung outlook ng ibang bansa sa ating sariling gobyerno. Mukhang wala talaga silang respeto sa ating pamahalaan at wala silang pakialam kung anong mangyayari sa atin. At ito'y malinaw na malinaw, even in the light of the natural disaster that we went through. Mapansin po ninyo, kakaunting mga bansa lang ang nagbigay ng tulong sa atin. Ang argumento ng pamahalaan, well, hindi natin kailangan at marami naman daw tayong reserves. Well, that's a total baloney. Hindi po yan totoo. Walang bansang hindi nangangailangan. Ang nangyari lang, walang may gusto magbigay sa atin dahil wala na rin po silang tiwala ng mga donation na papasok sa atin ay magagamit ng tama. Dahil po dito, ang sinasabi ng pamahalaan na tayo babawi sa 2026 appears to have no backing at all. At mukhang kung ano ang inabutan natin, paano magtatapos ang 2026, ganun din magtatapos o mag-uumpisa ang 2025, nagtapos ang 2025 ng bagsak tayo. 2026, sa arangkada tayo ng bagsak pa rin. And there appears to be no major policy changes or shift na mangyayari sa mga dadating na panahon. Anong kailangan natin? Well, ang kailangan natin ay pagbabago ng filosofiya, ng papatakbo ng ating bansa. Kailangan natin makuha ang respeto ng ibang bansa tungkol sa ating pamahalaan. Pero iyan ay isang bagay na mukhang malabong maganap dito sa kasalukuyang administration. The people that is surrounding or around Malacanang right now are the primary reasons kung bakit walang tiwala sa atin ang international community. And there appears to be no end in sight sa mga magiging direksyon natin at paghihirap ng ating ekonomiya in the next few months under this current administration. And that is my honest assessment on that matter. Pero tayo, patuloy tayong aasa, patuloy tayong makikilaho. Hindi tayo mananahimik, we will participate, we will engage. Pero patuloy tayong mag-aaral. Sapagkat alam natin, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.